Palakpakan po natin si Jesus. Yung the best namang palakpak. Palakpak naman para kay Jesus. Okay. Pag tayo po ay pumapalakpak sa church o kahit nasa bahay ka and you're joining the online service, gusto ko lang maging malinaw, na ang pinapalakpakan po natin ay si Jesus. Okay? Parang awa nyo na, hindi po kay pastor yung palakpak na yun. At lalong hindi po sa kumanta o sa tumugtog, kay God po yun. Ang tawag po dun ay clap of praise. Okay? Kaya pwede ba bigyan mo ng the best na clap of praise si Jesus ngayon? Ayan. Praise God. Okay. Ngayon po ay we're celebrating God's goodness sa atin pong church dito sa JA1 San Jose. We are celebrating the anniversary po ng church na ito. At actually, hindi talaga ito yung typical na anniversary celebration natin. Kasi pag nag-a-anniversary tayo, talaga namang natindihan. Sa bulwagan natin ginaganap yun. Nangyari nga lang na hindi pa tayo allowed na mag-gather ng maramihan. Talagang limited lang. Kaya ayaw ko rin naman na malungkot yung mga hindi makakasama today. Kaya instead of calling this anniversary, minarapat po ng inyong lingkod na tawagin itong Thanksgiving celebration. Okay? So parang nasa tati lang, parang nasa US lang. Thanksgiving. Yung next naman. So instead of greeting your neighbor ng happy anniversary dahil baka may magkatabi dyan at baka anniversary talaga nila ngayon. I don't know. Pwedeng mong batiin niya ng happy Thanksgiving. Pwede ba batiin mo yung katabi mo ngayon, happy Thanksgiving. Next. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa ating mga buhay at sa kanyang church. Okay? At kahapon po ay nag-celebrate sa mega church, sa main church ng National Thanksgiving. Ayan. Thanksgiving din po ang tawag nila doon. Okay? At ang team po natin ay We Will Arise. Kaya ngayon po, ang topic din po or title na i-share ko sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan ko pong We Will Arise. Okay? Gusto po ng Diyos na tayo ay makabangon. Alam po nating lahat na yung na-experience natin ngayong 2020, maaaring tayo po ay first time naka-experience ng ganito. First time naka-experience na nagkaroon ng isang virus na kapag pumasok sa tao ay nagkakaroon ng sakit at wala pang bakuna. Wala pang gamot. At pag hindi nga naagapay, nakakamatay. At dahil dito, nagdulot po ito ng takot sa atin. Kaya nagdoble ingat tayo, nagkaroon ng mapaghihigpit ang ating government. At kaya may mga naapektuhang negosyo, may mga naapektuhang hanap buhay, may mga naapektuhang trabaho, may mga naapektuhang relasyon, may mga naapektuhang buhay. Yung ganamang si Boy ay sa Parañaque nakatira at si Girl ay din sa San Jose nakatira sa Lipote. Pagkalapit sa Lipote talaga, may inihatid kami nung isang araw, akala ko yun ang shortcut ng Patagaytay At ang sabi ng aming kasama yung kina JM ho mga 3 pa ho nito. Sabi ko chat ko na lang si JM, chat ko na lang. Si MJ, sorry, si MJ. I-chat ko na lang. Di yung relasyon na dati every week ay nagkikita, hindi na makapagkita ngayon. Dahil limited ang biyahe, mahal ang pamasahe. Nagmahalan na rin lahat. Isang araw bumibili kami ng tambakol, 400 ang kilo. Sabi ko, tambakol ho ang binibili ko, hindi ho salmon. Hindi ho Blue Marlin. Matindi.
Marami na po ang naapektuhan. At aminin man natin o hindi, ang hinihiling po ng marami ngayon ay yung tayo makabangon. Sabi ko sa aking asawa, mahal, ano ba magandang title? Gusto ko sanang ilagay na title ay, di patapos ang 2020. Sabi ng aking asawa patapos na Oo nga. Pero hindi patapos. Oo nga, patapos na. Ay, ano bang iyong gusto mangyari? Sabi sa akin, gusto kong malaman nilang gusto silang pabawiin ng Diyos. Di sabihin may, makakabawi ka. Sabi ko naman, tinuro yun na Ninong Ito. Makakabawi ka. Di ang iyong sabihin may, pababawiin ka ni Lord. Ayoko ng gayon. Anong title nga? We will arise. Babangon tayo. Diba? Gusto po ng Diyos, ito ang good news, gusto po ng Diyos na tayo'y makabangon. Ano sabi ko? Gusto po ng Diyos na tayo'y makabangon. Parang hindi good news sa inyo yun. Bakit? Mahirap bang bumangon? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, may good news ako sa'yo. Gusto ng Diyos na makabangon tayo. Sinong gustong makabangon? At alam niyo po, ang maganda dito, Diyos ang magbabangon sa atin. Sino po nakaranas ditong pabangunin ng sapilitan? Oh, I remember. Noong ako ay hindi pa seryoso sa aking paglapit sa relasyon ko sa Diyos at ang tatay ko pa lang ang seryoso. Oh. I remember, mga bata pa naman kami noon At dahil si Papa pa lamang ang talagang serious sa pag-church at ako ay half-hearted pa. Iniisip ko pa rin yung mga tropa ko doon sa kabila na papakita lamang kami doon, okay na at magpapapirma at magbibilyar na kami at pagka kumalimbang na uli, babalik na lang uli doon, papapirma uli. Yun ang simba ko noon. Kaya, pagkakatapos ko po doon, mas maaga kasi ang misa doon, ay saka naman ho ako didiretso sa dati sa Rosario, sa church sa Rosario. At dahil nang sanay ako sa solemn na kantahan, ayaw ko ng may mga drum spot, naiingayan ako. Half-hearted, ayaw pa. Hanggang dumating na doon sa point na ang father ko ay nanindigan na at sinabing, hindi po pwedeng tayo ay nasa gitna. Hindi po pwedeng ikay malamig at kaya dapat ikay malamig o ikay mainit, di ka pwedeng maligamgam. Nag-decide na siya, di na ako inaalaw pumunta doon sa aking nakagisnan. Doon pa naman ang aking mga tropa. At saka may mga pinapandaw pa doon, may mga sinisilayang. May mga tinitingnan-tingnan daw. Ganun, simbaligaw naman hindi naman simba talaga dito na. Palibhas ay ayaw ko. Kaya kapag pinababangon ay ayaw kong bumangon. Nasa kulambo pa, gaya ka na. Nasa loob pa ng kulambo. Siyempre nasa loob hindi sa ibabaw. Magigiba naman pag nasa ibabaw. At ano nangyari? Di stage 1. Inalis ang mga tali ng kulambo para lumapat sa mukha. Hindi nakakagising na yun. Yung kita talaga. Bigla lalapat ang kulambo sa mukha mo. Ay gabukin pa naman yung hindi nalalabhan. Hindi ako, sa hirap gisingin ng gising. Sa hirap. Di ako ayaw ko nang meron sa mukhang kulambo. Tumagilid. Maya-maya pa'y pumasok na si Papa sa kwarto. Babangon ka, Babangon na, babangon. Sa hirap pabangunin. Sa hirap bumangon ng pinipilit. Pero alam niyo ang good news dito ngayon, God wants us na makabangon and God will do it gently. God will do it with love. And God is so excited na makabangon tayo sa sitwasyong meron tayo ngayon. Amen? Paano mangyayari yon? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Tayo mag-pray.
Lord, salamat po kasi kalooban mo na kami makaranas ng restoration, na kami makaranas na muling makabangon. Lord, thank you kasi kay Diyos na mabuti. And your goodness is running after us. Lord, before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kamalian. Patawarin niyo po kami, Ama. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa umagang ito, wala po kaming ibang nais, kundi ang pagsama mo. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga nasa kanilang tahanan. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay mapapagpala namin as we gather. At bunga na lamang po na mabibless din kami. Salamat, Lord, and I declare na right after po ng preaching na ito, ng service na ito, lahat po kami sa biyaya mo ay makaranas ng bagong pag-asa, ng bagong kalakasan na nanggagaling sa iyo. Thank you, Lord God. Dinededicate po namin sa inyong service na ito. Walang ibang mapapurihan, makilala at mataas, kundi ang tanging pangalan niyo lamang po, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, we will arise. We will arise. Hindi humorize, ha? Baka iba na ang nasa sa isip ninyo, palibasay nung may naghahakot ng mga papasok kanina eh. Ang tingin ninyo, Thanksgiving nga. Kaya wag po kayo mag-alala, maikli lang po ang ituturo ko ngayon para mahaba ang kainan. Tanyo, napalakpak kayo. Talaga naman, dahil dyan hahabaan ko. Aray, tatatlo pipilitin kong maging 30. Kasi number 1, tapos may 9 na points. Paalala lang, di pa ako nagsisimula, intro pa lang ito. Kayo mga nag-almusal? Hindi po, pinaghahandaan ho ang Thanksgiving celebration. Dahil hindi kayo nag-almusal, lalo kong patatagalin. Naalala ko kung may kasama kahapon. Biling-bili na ho sa amin, kami mag-aalmusal dahil late daw ang lunch. Alam niyo kung anong ginawa? Hindi nag-almusal. Di sabi ko siya, mag-uutay ka niyang yung face shield na yan. Wala akong mag-uutay ng face shield dito, ha? Kasakdalan ho, doon sa mga hindi nag-almusal. By the way, para lang alam ko, taas ang kamay nung hindi nag-almusal. Talagang may mga pinaghandaan nyo nga. Sa lahat ng hindi nag-almusal, mamaya po, may paiikutin tayo di yung upuan. Okay. Kung kailangan po natin, o gusto nating maka-experience na tayo makabangon, paano ito gagawin ng Diyos? Ako po naniniwala, ang Diyos ay napakabuti at napakaganda ng plano niya for us. Though patapos na ang 2020 at talagang ang 2020 ay napaka-challenging na taon. Ano? Talagang double blessing double blessing. Double blessing. In Jesus' name. Papaano? Anong gagawin ni Lord? Ano yung pararanas ng Diyos sa atin? Number 1, palalakasin ng Diyos sa mga nanghihina. Yan ang unang-unang ginagawa sa mga hindi makabangon. Palalakasin. Kaya nga't hindi makabangon mahina na. Maniwala kayo sa akin, kahit pa anong gawa ninyong pagalit o sermon doon sa ayaw bumangon, hindi talaga makakabangon kung nanghihina. Kahit pa sabihin mo, pag hindi ka bumangon, gagarutin na kita. Hindi nga ako makabangon. Naalala ko yung aking sister nung sumalubong sa akin mga parents, yun yung unang-unang beses na nagka-problema siya sa paglakad. Pero galing na galing naman ang sister ko, praise God. Tagal naman na kasi yun Pero maikwento ko lang, na-delay ho ng landing yung eroplano na sinakyan ni na mama at papa. Galing lang ho silang palengke noon, nag-eroplano. Hindi, joke lang. Galing hong Qatar.
Di sa madaling salita na delay, nainip na yung sister ko. Di isip naman ng mag-asawa, nako, baltik na yung. May S na yung, may S. May sumpong na yung. Yan, tagal nag-intay eh. Pagdating nila, yung sister ko daw, nakaupo pa rin, hindi daw natayaw. Di sabi daw ng mag-asawa, pambihira talaga itong, sorry Queen. Sa bahay po kasi bawal na yung pambihira. Bawal na yung salitang pambihira. Di ba, nakwento ko na sa inyo yon. Pambihira is not nice because it's for abayment and for aduis. Sino pong nakaalam na nung abayment? Yung aduis, adults daw adult. Yung abayment, di ko talaga maintindihan ko sa kinuha ni Queen. Yon. Kasi sabi nung aking mga parents, grabe naman itong aming anak na ito, talaga namang sa inaasahan na may S na. Tamo? Di man lang sumalubong sa atin, di natayo. Yung pala, hindi talaga makatayo. Dahil nagka-problema na nga siya. Alam niyo po, ito ang unang-unang gagawin ng Diyos sa atin para tayo makabangon. Palalakasin tayo. Palalakasin ang mga nanghihina. Ako po ay naniniwala, whether tayo ay umamin o hindi, na because of this pandemic, marami talaga nanghina spiritually. Marami. Lalo na yung hindi nakakapag-join ng mga services. Halimbawa, sabi ng government, bawal daw ang 65 years old pataas. 98 ka na. Talagang hindi ka maka-attend. May mga exemption naman daw yon. Kasi, sa ibang churches, ang pastor, senior na, anong gagawin? Alam nga namang, hindi ho ako makaka-attend. Pastor, sino magtuturo? Hindi ako pwede Hindi naman, may mga exemptions naman yun. Nakakapanlamig daw. Marami po ang umamin sa akin ng mga nakaraang nakumusta ko, na sila, with all honesty, ng lamig, ng hina, spiritually. Bakit? Hindi daw nakakapag-life group. Okay? Ano pa? Spiritual yung pinag-uusapan natin Marami rin ang hinaan loob. Natakot. Pinanghinaan ng loob dahil nawalan ng trabaho. Nawalan ng business. Imagine niyo ngayon yung mga kapatid natin na ang hanap buhay ay about tourism. Na kaya sila ay nagkakaroon ng income pag may mga namamasyal sa lugar nila, sa Taal, sa Tagaytay, sa Baguio, name it. Lalo na ng mga unang bulusok ng problema about pandemic, yung mga kapatid nating nagtatrabaho sa mga restaurant, na biglang mga nagsarahan. Nanghina. Pero alam niyo po, again, God wants us to be restored. At uunahin niya ang ating kalakasan. Physical man yan, emotional, spiritual. Yes, palalakasin ng Diyos ang mga nanghihina. Isaiah chapter 40, verses 30 to 31. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Diyos po ang nagsasalita dito Nung time na ito, kinakausap niya si Isaiah at sinasabi niya itong mga messages na ito. At ano sabi ng Diyos? Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Bakit sa dami-rami po ng pwedeng i-example ay kabataan pa? Nasabi ng Diyos, kahit daw kabataan, kahit daw youth, ay napapagod, nanlulupaypay, nabubuwal. Ito po kasi napansin ko. Lahat naman tayo dumaan sa pagka-bata, Wala naman dito nung ipinanganak ka ng nanay mo, 40 ka na. Wala naman, 30 ka na agad, hindi pa naman, Lahat dumaan sa kabataan, at mapapansin mo? Para bagang hindi na uubos ang iyong lakas. Napansin ko yung mga dancers, tunay namang talagang, nakailang kanta na hataw pa Parang habang lalong pinapawisay, lalong lumalakas.
Samantalang ako nakisabay lamang sa pagsusumba ni Mama at saka ni Queen. Nagsusumba yung maglola pagka Nakakahingal. At naalala ko po nung minsang nag-join kami ni Carlo, dinamay ko na si Carlo para hindi naman laging ako lang. Nag-join kami ni Carlo ng pagbabasketball doon sa mga taga-Aya, Barangay Aya. 2 balik lamang, sabi ko, end of the world na. Madilim na. Madilim na ang tingin. Di ako inom ng tubig. Sabi ni Carlo, Pas, may tubig baga po kayo? Oo. Pahingi po. Akala ko iinom. Pagkuha ng buti, binuhos sa mukha. Sabi ko, bakit may binuhos? Wala tayong tubig. Pas, pasensya na po kayo. Okay, dilim na ho. Hindi. Hindi na ako late. Tayo ko na. Kapagod. Pero anong napansin namin nung time na yon, yung mga kabataan namin kalaro, yan, sina Limuel, sina Arbain, hindi napapagod. Kahit puro sala ang tira, hindi napapagod. Hindi napapagod, katitindi ng mga yun. Talaga namang babaan, pagka-rebound, takbo uli, pabalik doon, lelay up ng bahala ka na maghanap ng butas. Sabi ko malalakas sana, wala lang sure ball. Saka hindi alam yung salitang pasa. Pag sinasabi siguro ng mga kampay, pasa! Sasabihin ni na Arben, asa! Mag-abang ka daw sa ilalim at aray lagapak na sa board. Ano ba lalakas tumira? Wala sure ball. Aray ka. Pero malalakas. Hindi napapagod. Nung may pinuntahan kaming gathering kahapon, mayroong mga presentation, may mga nagsayaw na youth. Ay, talagang kagagaling. Hindi napapagod Samantalang pinagagaya lang ako ni Queen doon sa mga sayaw niya, hindi ko alam kung saan niya kinuha yung mga step na yun. Nakakahingal. Kaya sabi ko magda-diet na talaga ako next year. Next year. Maawa naman kayo, magpapaskot bagong taon Next year na. Dinayet po ako ng asawa ko ng 1 linggo. Dahil nung umattend nga po ng anniversary sa Batangas, baka daw hindi kumasya nga yung mga damit. Yun pala hong Pernsy. Nakakaganang kumain. Sino kang merong Pernsy dito? Bukod kay Nika. Pernsy ba yun? Pern? Basta may pern. Basta pern. Nakakaganang kumain. Di sabi ho ng aking asawa, huwag mo nang ituloy ang pag-inom niyan. At nakakalakas kumain. Sabi ko na may malalaman. Pag nakailang araw nang hindi nainom at malakas pa rin kumain, nakakarahilanan na lang yan. Okay. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Bakit kabataan ang pinaghambingan o in-example ni Lord? Kasi ang kabataan parang di napapagod. Lalo na yung mga toddlers. Talagang hanggat hindi drain ang battery, hindi natigil Sino ba may mga kasama sa bahay ng mga toddlers, yung mga bata? Ano ba edad, pastor, ng mga toddlers? 17, 18, yan ang mga toddlers. Ang bait. Hindi, joke lang Yung mga 3, 4. Hanggang ilang taon ba ining ang toddlers? Hanggang 7? 4, hanggang 4. Pag 5, anong tawag na sa 5? Tad na lang, wala nang lurs. Anyway, hindi sila natigil hanggat di sila drain. Makakita mo, titigil na lamang yan pagkatutulog na. Yung nakakatulog na sa paglalaro. Yung si Queen nakakatulog na sa paglalaro. Bakit sila an example ni Lord? Kasi sila yung hindi mo kakikitaan ng pagkapagod. Pero anong sabi ng Diyos? Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Yun daw mga hindi mo makikitaan ng pagod, apapagod, nanghihina. Kanino kinumpare ni Lord ng mga kabataan? Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Sino daw? Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay ano? Ay muling magkakaroon ng lakas.
Hindi po sinabi ng Diyos na hindi manghihina. Akala kasi ng iba, kapag tinanggap ko si Jesus, pag ako'y na-born again, ako'y super blessed, di na ako makaka-experience ng mga panghihinang yan. Wala akong sinabi ang Diyos na ganun. Mabuti na yung malinaw. Yung iba kasi, huy, alam mo, umorder ka din sa Lazada, mura lang, 200 lang. Siya nga, oo, 200 lang, di umorder naman. Pagdating doon, sinisingil ng 350. Ba't 350? May 150 pong shipping. Bakit may 150 shipping? Di 200 lang. Nakalagay po, shipping not included. Bakit hindi ko alam? Hindi niyo po tinanong siguro. Hindi po kayo nagbasa. Alam, hindi ko na kukunin yan, cancel yan, cancel. 150 lang Anong connection? Wala lang. Naalala ko lang yung in-order namin. Hindi Wala pong sinabi ang Diyos na pag tinanggap mo siya ng totohanan sa iyong buhay, never ka na makaka-experience ng panghihina. Ang dami kasi dagdag bawas. Dinagdagan ng salita o binawasan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Okay? Ngayon, babalik tayo dito sa verse na pinag-uusapan natin. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Again, hindi sinabi ng Diyos na hindi mawawalan ng lakas. Pero sa lahat na nagtitiwala sa Diyos, sila'y muling magkakaroon nito. Wow. Ano ibig sabihin? Palalakasin uli. Manghina man at sadya namang hindi exempted sa panghihina, pero manghina man, palalakasin uli. Okay? Sino po rito yung gusto niyang makaranas ng muli siyang palakasin ng Diyos? Physically, emotionally, spiritually. Kayang-kaya yan. Pero may hinihingi ang Diyos. Ang hinihingi ni Lord, patuloy po tayong magtiwala. Ano sabi ko? Ang hinihingi po ni Lord, patuloy magtiwala. At di yan may mga nagkakaproblema. Napakadali pong magtiwala kapag kasmooth sa iling ang lahat. Pagmaalwan, pagpabor sa iyo nangyayari. Napakadaling magtiwala kapag walang nakakatakot. Napakadaling magtiwala kapag madali. Dito po nasusubok ngayon ang mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Alam nyo, again, hindi ko alam kung paano ko i-express, pero somehow, I thank God sa nangyaring ito sa 2020. Bakit? Na-filter, nasala. Hindi yung hinihinga mo dahil na-filter o nasala ang mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Nasa na yung mga nagke-claim na they are trusting God, pero nung hindi na pabor sa kanilang inaasahan na nangyayari, ay bumitaw na. Hindi yung nagtitiwala. Ang nagtitiwala ay yung Lord, pagkakasakit na, pagkakahirap na, pagkakatagal na, pero ako'y nagtitiwala pa rin. Yun ang nagtitiwala. Sino daw ang makakaranas na muling palakasin ng Diyos? According to this verse, ngunit ang mga nagtitiwala. Ang dami ginagamit ang verse na ito, kino-quote sa mga tao as their way of encouragement, pero hindi nila naunawahan Hindi ito para sa lahat. Ito'y exclusive na biyaya, pangako ng Diyos sa mga nananatiling nagtitiwala. Pastor, wala naman nakalagay dyan na nananatili. Nagtitiwala. Kaya kung hindi ka na nagtitiwala ngayon, hindi ka nakasali dyan. Kailangan pag ang lagyan ng nananatili. Di given na yon. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Ay, nakakatuwa. Papaanong lakas? Lilipad sila na gaya ng isang agila. Wow. Alam niyo po ba kung paano lumipad ang agila? Bibigyan ko ng premyo makakapagpakita sa akin kung paano lumipad ang agila. Pakita niyo sa akin kung paano lumipad ang agila. Akala ata ako'y nagbibiro. Paano lumipad ang agila? Alam ko yung mga life group ko, kailangan yung cash ngayon Nasaan kaya? Paano lumipad? Paano? Sa lahat po ng mga nasa live streaming, hayaan nyo po,
Sa biyaya ng Diyos, mag-upgrade tayo ng mga camera, yung mga kagaya ng sa mega church, yung mga gumagalaw na gayon. Para nakikita nyo rin ang ginagawa ng mga life group ko. Hindi nyo nakita eh. Sayang eh. May nakapag-video ba ng ginawa ng mga life group ko? Talagang kanya-kanyang version ng lipad. Kailangan eh. Nakita ko yung isa nagte-trending sa Facebook ngayon eh. Yung hindi maganda yung picture, basta nahihirapan siya. Tapos ang nakalagay ay, may mga bagay talagang kahit mahirap gagawin at pipilitin mo dahil may pangangailangan ka. Okay. Talaga namang may mga paikot-ikot pa din eh. Anyway, wala akong nagustuhan kaya wala akong pepremyuhan. Alam niyo po ba kung paano lumipad ang agila? Ganito po lumipad ang agila. Iniintay nila. Siyempre, hindi agila si pastor. Okay. Pero according po sa nabasa ko, hindi po sila mahilig magkampay ng pakpak. Actually, they're not flying, they're gliding. Ganyan. Eh, yung life group ko, umikot pang ganun eh. Ano yun? Kalapahan. Sa sobrang excited sa 500, napaikot. Okay. They're just gliding. Ano ibig sabihin? Hindi kinakampay. Kita niyo yung mga ibong maliliit, talaga namang effort na effort, pag humangin naman, dalad eh. Kaya ano ginagawa nila pag malakas ang hangin? Nag-iipon-ipon sila sa Batangas City. Yung mga kakarating ng Batangas City, nakaka-relate kayo na. Talagang pagdaan mo doon eh, talagang bubombahin ka nila ng ano, yung nilalabas nilang ipot. Okay. Ang agila po, hindi sila nagkakampay, hindi sila mahilig. Sino mga nagkakampay? Yung mahihina. Mga mahihina ang loob. Kinukuha ang lakas ng loob sa kampay. Kampay! Hindi nila kinakampay ang pakpak nila. Ano ibig sabihin? Ang mga nagtitiwala sa Diyos, na muling palalakasin ng Diyos dahil sila'y nananatiling nagtitiwala, ay mamumuhay ng hindi ganong ka-effort. Bakit? Because God is blessing them. Yung mga tipong, ikaw na yung nagsasabi, Lord, time out na muna sa tripping. Lord, time out na muna sa benta. Lord, time out na muna sa business opportunities. Bibigay niyo naman na sa iba, Lord. Hello? Hello? Lord, pwede ba time out na muna sa order? Sa pa-order? Hindi ko, parang ano na eh, ang oxygen ko ipagawa na ng puto eh. Buwan punong-puno na ng uso kong bahay namin. Time out na muna ako sa pa-order. Yung iba, effort na effort. Yung iba, galugad ng bahay-bahay. Baka gusto niyo ng puto. Kayo ho, baka gusto niyo ng puto. Samantalang ikaw, sasabog na messenger ko. Bakit? Dami na order. Dami na order ng chocolate. El Chocolate, ha? Huwag niyo kakalimutan. Sa mga naghahanap po ng mga pampasko, pangregalong sa Pasko, El Chocolate. May page po sila sa Facebook. Kung di nyo pa rin po makita, i-PM nyo ko at isesend ko sa inyo ang link. Pag di nyo pa rin naiintindihan yung link ko, isasama ko kayo sa lipote. Grabe! Samantalang yung iba, effort na effort, samantalang ikaw, para kang agila, nag-glide lang. Lumulutang-lutang ka lamang sa pagpapalat, uncommon favor ni God. Sino may gusto na? Mapapansin nyo, yung iba dumadaing kasi yung 2020 daw, very challenging year. Ang 2020, napakatinding taon. Pero ikaw, you're just gliding in God's uncommon favor sa iyong buhay. Di mo kailangan kumampay. Glide lang. Glide. Sabi nung isa, glad lang, glad, Gladys. So nga, Sister Glads, ganun lang. Ganun lang, Ganun lang si Sister Glads. Benta, 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 benta. Ay, nako. Umanda ka, Sister Glads, sa 2021.
Kasi yung 2020, double blessing. Year of level up. Naalala nyo? Nag-level up. Nag-level up talaga si Sister Glads. Nag-level up. Ano yung 2021, Pastor? That's double blessing plus 1. That's level up plus 1. So, nag-level 1 ka, ngayong 2020 by 2021, level 2. Okay, hindi kilabutan ako. Umanda kayo. Dahil lang 2021. Grabe. Hindi ko mapigilan ng bibig ko, nire-reserve ko pang New Year to eh. Anyway, lilipad sila na gaya ng isang agila. Hindi sinabing gaya ng isang maya, hindi gaya ng isang kalapate. Lilipad na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila'y hindi mapapagod. Lumakad man sila'y hindi manghihina. Wow. Anong ibig sabihin nito? If you want to experience God's restoration of strength, physically, spiritually, emotionally, anong kailangan mong gawin? Actually, simple lang at matagal mo nang ginagawa. Patuloy ka lang magtiwala sa Diyos. Tiwala lang. Tiwala lang. Bakit tiwala sa Diyos ang kailangan? Kasi nga, this is a very trying year. This is a very hard year. This is a year na kung saan masyado tayong binubugbog ng mga sitwasyon na makakaapekto sa pagtitiwala mong patuloy sa Diyos. Sige nga, magkaamin na tayo. Sino rito yung pagpasok nung COVID-19 at talaga namang bombarded ang media ng mga bad news patungkol dito? Sino dito yung somehow nag-waver talaga yung iyong trust kay God? No? Lord, mabait ka ba talaga? Bakit may ganito? Lord, mabuti ka ba talaga? Bakit ganyan? Tapos nababalitaan ko pa na parang napakamahal ng bakuna. Kaya sabi ng iba, ala, di pati bayan na lang. Diba? Very, antindi ng pagka-testing ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya ito po ay panawagan at paalala ng Diyos sa ating lahat, di lamang po sa inyo, kundi maging sa inyo pong lingkod. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Patuloy na magtiwala. Nung mga nakaraan, pinag-aaralan ko, paano ko i-deliver ang message na ito? Nung una pa nga, gusto ko nga, ang aking isi-share about hindi pa tapos ang 2020. Patapos na paano pag ang babawi ang Diyos doon sa December 20 ngayon? Hanggang 31 yan yan. Ilang araw na lang? 11 days na lang. O 11 na. 11. Parang sabi ko, kaalangan naman Pero alam niyo, sabi ng Diyos sa akin, habang ako'y nagpe-pray, habang ako'y nag-aaral, ito ang napakalakas na impression ng Lord sa inyo po lingkod. Ito po ang sinasabi ni Lord. 11 days, labis pa. Grabe ka naman, Lord. Ako ngayon nag-iisip, paano pa makakabawi ka? May 11 days na. Ang sabi ni Lord, labis pa. Ay, di ako hindi mapakali. Gusto kong ma-confirm kung talagang kay Lord yung message na labis pa. Baka naman yung emosyon ko lang. Di ako nag-devotion, nagbabasa ako. Ay, nakita ko sa Genesis nilikha ni Lord ang lahat 7 days lang. Nagpahinga pa nga nung ikapito, bali 6 na araw lang. Nilikha ni Lord ang ano? Ang lahat. 6 days lang. Kaya ano sabi ni Diyos sa atin ngayon? May 11 days pa ang 2020, labis pa. Labis pa. Kayang-kaya pa tayong pabawiin ni Lord ngayong taong ito. Pastor, paano? Ako gay Diyos. Ba't niyo ako tatanungin? Yaan niyo si Lord. Gusto lang ni Lord na patuloy pa tayo magtiwala sa Kanya. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, 11 days pa. 7 days nga nilikha lahat. Di labis pa. Labis pa! Ewan ko. Ako, confident ako, may gagawin pa si Lord kahit 11 days na.
Confident ako. Bakit? May pinaghahambingan ako na ginawa na ni Lord eh. Sabi nila, 7 araw nga daw, 7 araw nga lang, pastor eh. Nilikha lahat. 6 ng araw. Nagpahinga na nung papito eh. Actually, nilikha ni Lord yung rest on the 7th day. Hindi naman napapagod si God, hindi niya kailangan magpahinga. Nilikha niya ang pahinga on the 7th day. Grabe to. Grabe to. Okay, ano pa? Bukod sa palalakasin ng Diyos sa mga nanghihina, number 2, ibabalik ng Diyos lahat ng nawala. Sino nawalan dito? Pastor, nawalan ako ng girlfriend nung 2020. Kailan? 2019 pa ga? 2019 pa. Hindi kasama yon. 2020 lang pinag-uusapan natin. Yaan mo, gagawa ko na isang buong preaching parodiya. Pababawiin ka ni Lord nung 2019. Oo, sige. Babanggitin ko ang pangalan mo sa live streaming. Wag po. Akala ko 2020, yun nilagay ko sa outline ko eh. Sala ako 2019 pala. Alam ko na. Yung isa ko palang life group ang nawalan ng girlfriend noong 2020. Para sa'yo to. Ibabalik ng Diyos lahat ng nawala. Talaga, pastor? Yes. Very confident ka, pastor ah. Oh. Joel chapter 2 verse 25. Oh, mayroon po palang Joel sa Bible. Oh, binabasa mo ga. Sabi ko sa iyo eh. Kaya kung ang tatay mo ang pangalan Joel, biblical yung pangalan niya. Joel chapter 2 verse 25, sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Hindi naman balang o locust ang sumalakay sa atin ngayon 2020 eh. COVID. Magaling nga kung locust lang, balang ang sumalakay eh. Pag nabanatan mo ng flamethrower yan, hindi yan eh. Pwede mo nang pulutin pagkakapatak at crispy balang na. Nakakain kayong pastor? Yes. Si John the Baptist balang ang kinakain sa dessert to ah. Na-try nyo na yung pastor? Isasama ko ang life group ko. Damay-damay na yan doing life together nga. Oh. Kung balang lang ang kalaban natin, kasakdalan na may. Pag tayo nagtigigisa ng bulilay, butiki, patay na yung mga yan. Hindi man natin nakikita ang kalaban. Pero hindi ko sinasabing mag-focus kayo sa kalaban. Ang gusto kong makita nyo yung promise. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Ano sabi? Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Maraming nawalan ng trabaho. Nawalan ng business. Nawalan ng properties. Biglang napabenta na. Biglang kinailangan Nawalan ng savings. Bakit? Magkakadugtong yun Nawalan ng trabaho, nawalan ng business. Yung mga empleyado nawalan ng trabaho, dahil walang trabaho, pero diretsyong gastos, nagamit ng savings. Pero anong sabi ng Diyos? Ibabalik ko ang lahat na nawala sa inyo. Paano bang ibabalik, pastor? Kagaya nung aking kotse, nabatak na ng bangko, paano ko pag makukuha yun? O halimbawa yung aking girlfriend, nabatak na rin ng iba. Paano pag mapapabalik yun? Ayaw na rin naman makipagbalikan sa akin. Ayaw ko na rin naman, kaya pa naman ako makipagbalikan doon. Pinagpalit ako sa malapit. Paano mapapabalik yun, pastor? Yung aking business nalugi na at mukhang hindi na rin naman talaga uubra ngayon yung business sa magantong panahon, yung business kong yun. Paano mapapabalik? Alam niyo po, pagka sinabi ng Bible na ibabalik, hindi naman ibig sabihin ibabalik yung nawalan ka ng asawa, halimbawa namatay na yung asawa. Alam mo namang ibalik dito na uli ako, honey. Tunay naman.
Hindi po. Ito yun eh. John chapter 10 verse 10, wala dyan. Hindi ko na nilagay kasi alam nyo naman ko noon John 10:10, di ba? Alam na yun ng mga life group ko. Oh, di ba? Anong John 10:10? I am the way, the truth, and the life. Di ba? Oh, sabi ng aking life group, opo. Ano ang John 10:10? Ang kaaway ay naparito upang pumatay, magnakaw, at sumira. Ngunit ang Diyos ay naparito upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Okay? O, ba't ko yung sinasabi sa inyo ngayon? Wala pong ibang intensyon ng kaaway kundi gawin yung kanyang tatlong pagkatawag. Magnakaw, pumatay, at sumira. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, anumang bagay na motivated ng tatlong yon ay hindi will ni God. Okay? Kaya kung may mga nag-i-enjoy pa sa mga games na walang ibang motivation kundi ikaw ay maging masayang pumatay, believe me, pili ka na lang ng iba. Oh, sasabihin niya na naman, KJ si Pastor. Hindi po ako KJ. Yun kasi talaga ang intensyon ng kaaway. Pumatay, magnakaw, sumira. Dati kaya mahilig ako maglaro ng Grand Theft Auto. Yung mga nananakaw ng sasakyan, tapos mga aaway ng mga nasa paligid. Oo. Yung mga laro namin ni Carlo yan. Oo. Oo. Ngayon, naintindihan ko na, violence for abayments and for aduis. Okay. Magnakaw. Alam nyo, ang kaaway po, sa totoo lang, hindi interesado sa mga treasures natin. Diba? Bakit tayo binibigyan ni Lord ng treasures, ng blessings, ng kayamanan? There is a verse in the Bible that says, at tayo ay pasasaganahin ng Diyos upang malubos ang ating kagalakan, ang ating joy. So, ibig sabihin, yung blessing nakakapagpasaya sa'yo. Hindi ka hihingi ng hindi nakakapagpasaya sa'yo. Tama ba? Meron ba ritong humihingi ng, Lord, bigyan niyo po akong COVID? Lord, wala po akong ibang hihilingin ngayong Christmas kundi ang mag-positive po ako sa COVID. Si beer. May ganun ba? Wala naman, di ba? Kat. Nakakapangilabo. Ano inihingi mo? Yung makakapagpasaya-saya. Lord, salamat po sa bagong PSP. Ano bang bagong PSP ngayon? 7? Hindi ko alam. Basta alam ko, narinig ko dun sa Toys R Us, 27,000 plus ang isa. Bago. Bibili ako nun. Husay, sa asawa. Okay? Hihingi ka nung makakapagpasaya sa'yo. Lord, salamat po sa bagong cellphone. Lord, salamat po sa bagong laptop. Di ba? Meron ako life group dati malamang ang hihingi nun bagong keyboard. O organ. Yan ang paborito nun Lagi may dalang... Upang malubos ang iyong kagalakan, humihingi ka upang malubos ang iyong kagalakan. Okay? Again, babalik tayo sa mga pinag-uusapan natin kanina. Yung mga kaaway, demonyo, aanhin ka naman yung pira mo. Hindi naman yan maiibili sa spiritual realm. Aanhin ng demonyo ang cellphone mo. Pwede silang magkontakan kahit walang cellphone. Aanhin ng demonyo ang kotse mo. They can travel kung saan-saan kahit walang vehicle. Ano ibig ko sabihin? At lalong aanhin naman ng demonyo ang boyfriend mo. Ikaw lang naman na may gusto dyan. Ang punto ko, walang paggagamitan ng mga demonyo niyan
Kaya hindi talaga yan ang pinag-iinteresan niyang nakawin. Anong nakawin niya? Joy. Yung kagalakan mo. Di ba yung blessing na meron ka pag nawala sa'yo, nawawala din ang joy mo? Hello? Yun. At kapag nawala yung joy, nawawala rin yung masayang mga sandali. Di ba? Di ba, sino po rito yung naka-experience na sabi mo, nasira yung oras ko, na nasira yung kalahati ng araw ko, na nasira na yung buong araw mo. Meron ganon, di ba? Ano? Alam niyo po, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala, including yung mga masasayang sandali, yung panahon. Ano ba ang talagang ninakaw ng kaaway ngayong panahon ng pandemya? Yung joy mo, yung ma-enjoy mo yung panahon. Sipin niyo, lumipas ng 2020, patapos na, parang tapos na. Kumubid na ng kumubid, patapos na. Di man lamang ako nakapag-tour. Di man lang ako nakapangain ng iba't ibang klase ng pansit, ng lumi. Di man lang ako excited mag-Christmas sale sa mall nga. Hindi naman ako makakapunta. Uy, pwede naman na, oo nga, pambili. Diga. Yun ang nanakaw. At ang pangako po ng Diyos sa Joel 2:25, ibabalik ko ang lahat na nawala sa inyo. Lahat ng kagalakan. Lahat ng kagalakang nawala, ibabalik ko. Ano ibig sabihin? Pag sinabi ng Diyos na ibabalik, hindi ibig sabihin nun, kung ano lang yung level of joy na nawala, yun din lang yung ibabalik. No. Kilala nyo ang Diyos. Kailan kayo naka-experience kay Lord na pag nagbalik si Lord ay sakto laang? No. Ibig sabihin yan, when God restored the things na ninakaw ng kaaway, He will make it double. He will make it triple. He will make it multiple. He will make it 100-folds. Alam niyo, pinag-aralan ko yung 100-folds. Sabi kasi nung iba, pag daw biniles ka ni Lord, ibabalik niya yun 100-folds. Akala nung iba, ang ibig sabihin ng 100-folds, 100 ulit. Times 100. Oh, wow, ang dami nun. Grabe. Yung pala, hindi naman nga sinabing 100 times. Ang sabi, 100-folds. Ano ibig sabihin, Pastor? 100 tupi. Sino rito yung pagka nahuli mo for the very first time ang ninong mo at nahingan mo ng papasko, ang binigay sa iyo 100 din ang tupi. Talagang kung saan pang lupalop kinuha yung ibinigay sa iyo, sa sama ng loob, talagang, yan na! Saan ka lumusot? Ba't ako'y nakita mo? Yeah. Ano ibig sabihin? 100 tupi. Ibig sabihin po ng 100-folds, yung isang papel, halimbawa, tinupi mo ng 100 times. Dami nun. Pagagawa ko sa life group ko mamaya. 100 tupi. At nung natupi, binuka. Ano naman yun? Tagal-tagal tinupi, sabay pabubuka din. Di pa tapos. Pagkabuka, di ka may mga pinagtupian, square-square yun, o rectangle, whatsoever, bahala ka na kung anong shape nun. Malamang rectangle yon. Yung pinagtupian yun, yun ang bibilangin mo ngayon. Hello? And I tell you, that's not 100. Hindi ko pa na-try. Nabasa ko rin lang, ha? That's 10,000. At alam niyo po ba na sa mga Jew that time, sa kanilang kultura, 10,000 na po ang pinakamataas na number. Wala nang sunod. Tayo kasi alam natin, 10,001, 10,002. Di ba? Pinag-usapan niya may mag-asawa. Anong sunod sa 1,000? Milyon. Anong sunod sa milyon? Bilyon. Anong sunod sa bilyon? Trilyon. Anong sunod sa trilyon? Quadrilyon. Anong sunod sa quadrilyon? Sino may sabi sa inyo silyon? Pagmasdan nyo, billion is by, it's 2. Trillion is tri, it's 3. Quadrillion is 4, quadro.
So, ano sunod? 5. Ano ba ang 5? Penta. Ano yung pentalyon? I don't know. Hindi ko na alam eh. Infinite naman kasi number eh. Pero sa kanila, sa kultura nila, 10,000 is the highest number. Ano ibig sabihin, Pastor, ng highest number? Kung highest number na, ibig sabihin yun yung pinaka-sagad. Okay? Ako na-excite tayo. Ewan ko kayo. Sagad. Ngayon na-discover natin na infinite ang number hanggat nadadagdagan. Okay? Ibig sabihin, ito lamang yon. The Lord will restore everything that the enemy ay ninakaw sa iyo at gaano kadami hanggat kaya ng Diyos. Pastor, para lang po malinaw ang usapan, gaano gaho ang kaya ng Diyos? Ano ko naman tanong yan? Ay wala namang katapusan ng kakayanan ng Diyos. He is the unlimited God. Sabi ko sa inyo, bawing-bawi tayo eh. Pag pinabawi ni Lord, pag sinabi ni Lord, pababawiin kita, bawing-bawi talaga. Tubo pang malaki. Ay, nako. Kaya huwag ka nang malungkot. Kung may mga opportunities na nawala sa iyo, believe me, God will restore it. Ibabalik ng Diyos. Ibabalik ng Diyos. Not times 2, not times 3, 100-fold. Okay na. Number 3 na tayo. Ano pa pararanas ng Diyos sa atin? Itutuloy ng Diyos ang kanyang sinimulan. Ang Diyos po natin ay Diyos na hindi nang iiwan sa ere. At hindi rin po siya yung tipong parang mga intro boys. Alam niyo yung intro boys? Naalala ko po nung panahon na kami yung kasagsagan ng pag-aaral ng gitara na hanggang ngayon naman hindi na ako natuto. Alam niyo yun, pa-chicks kasi yung mga daliri ko. Pag nasasaktan na, it's ouchy na, ayaw na. Talagang hindi pang gitara. Dito na. Pero madami akong alam na intro. Sino nga amin dito na talagang nung nagtaaral ka rin mag-gitara, ang dami mong natutunan, intro? Ay, talagang magkabilangan ng intro. Ano, di ba? Meron mga ganon. Ang daming natutunang intro pero walang nabuo. Kaya pag pinatugtog mo, sunod-sunod ang intro, puro intro. Okay? Anong ibig sabihin? Merong ganon sa simula lang magaling. Ibahin mo ang Diyos. Ang Diyos, ang sinimulan niya, ay itutuloy niya hanggang makarating sa kakumpletuhan nito. Wow! Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Anong sinimulan ng Lord sa iyo? Ngayong 2020, anong sinimulan ni Lord sa iyo? Ako po, Pastor, sinimulan po ng Diyos sa akin na i-increase po niya yung aming income. Ay, ano nangyari ngayon 2020? Parang nga pong nasimulan lang, pero honestly po, hindi ganun kaganda ang income namin ngayon. May sasabihin ako sa iyo, ang Diyos na nagsimulang mag-increase ng income mo ngayong 2020 ay hahayaang yang sinimulan niya sa iyo yung makarating sa kakumpletuhan niyan. Amen? Ano pa sinimulan ng Lord sa iyo ngayong 2020? Ako po, sinimulan po ng Lord sa akin na maayos po yung relasyon ko sa asawa ko at sa mga anak ko. Ano ngayon nangyari ngayong 2020? Naku, ang dami pong pagsubok. Talagang parang lalo yata pong masisira ang relasyon namin. Dahil ang dami hong mga testing. Pero mukha naman hong naaayos na uli. Meron ako sasabihin sa iyo. Ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa pamilya mo, sa relasyon niyong mag-asawa, ay hahayaan niyang makakarating sa kakumpletuhan niyan. Amen? Ano pa ang sinimulan ng Diyos sa iyo? Believe me, hindi niya hahayaang pending project yan. Ito napansin ko, marami pong mga government projects ngayon pending. Hindi mo naman masisi dahil sobrang daming budget ng government natin ngayon in Jesus' name. Dahil inuna ang mga kailangang unahin.
Okay? Pero nakita ko, sa bayan po namin sa Rosario, yung pong pinagagawa doon, na yun po dati ay covered court lang, ginagawang parang theater parang, alam niyo yun, yung ganun, tapos may mga bleachers sa taas. Hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. Pending. Pero nakakatuwa naman kasi yung road widening project ng government tuloy-tuloy. Though, ang gusto ko lang makita nyo ngayon, pag-usapan natin yung mga pending. Bakit? Bakit pending? Kasi, limited. Ayun ang totoo. Ang government po natin ay limited. Kaya, pending. May sasabihin ako sa iyo. Kaya hindi uso kay Lord ang pending kasi unlimited God siya. Hindi siya naapektuhan ng pandemic. Minsan kasi nakakaakala natin si Lord affected din ng pandemic Magulos dili ka. Hindi affected ng pandemic si God. Hindi siya limited. Unlimited God ang kinikilala mong Diyos at sinasamba mo at pinag-uusapan natin ngayon. That's why, hindi po uso kay Lord ang pending projects. May nasimulan kang business ngayong 2020, humanda ka kasi hahayaan ng Diyos na makarating yan sa kakumplituhan yan. And I'm so excited for you. Ewan ko ikaw, ha? I declare, in the name of Jesus, na lahat ng magandang bagay na sinimulan ni Lord sa buhay mo ngayong 2020, hayaan niyang makarating sa kakumplituhan ito. In Jesus' name. Nasimulan ka na ba ni Lord ng sunod-sunod na pagpapala? Humanda ka kasi hindi kanyang titigilan hanggat hindi yan nakukumpleto. Hanggang kailan daw? Sabi dito sa verse, hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Hindi lang yan pang 2020. Hindi lang yan pang 2021. Hanggang kailan? Hanggang bumalik si Jesus. Matindi ito, kapatid. Sinasabi ko sa iyo, matindi ito. Pag si Lord ang nagpabangon sa iyo, bangong-bangon. Woo! Bakit ganito pong ka-confident si Paul? Actually po, sa Philippians chapter 1 verse 6, si Paul naman nagsalita nun Dineclare niya. Ano sabi niya? Natitiyak ko. Natitiyak ko. Confident si Paul? Natitiyak ko. Bakit? Ano daw natitiyak niya? Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Bakit ganun ka-confident si Paul? Bakit ganun ka-confident si Paul? Dahil po si Paul ay sold out kay God. Nabanggit ko na sa inyo itong minsan, iulitin ko. Alam niyo bang nung nabubuhay pa si Paul, namumroblema si Satanas sa kanya? Namumroblema si Satanas. Bakit? Sabi ni Satanas, pag pinatay ko rin Paul pupunta na siya kay Lord. Lalong wala na akong magagawa, hindi na ako makakagantay. Pag hinayaan kong mabuhay, madami pang makakakilala kay Lord. Anong gagawin ko din nagpatawag ng meeting si Satanas, kasama ang kanyang mga kampon. Siyempre, wala kayo doon. Paano gagawin natin kay Paul? Mayroong isang malaking LED wall. Pastor, ba't nyo alam? Nandun ka kaya? Tapos, sa malaking LED wall, nakalagay doon yung picture ni Paul. Tapos, may pulang X na malaki. Eliminate. Project 1000. Pag-uusapan natin ngayon kung anong gagawin natin dito. Sabi nung mga kampon, palibasa yung mga mahihina ang utak ng mga demonyo, patayin! Yun lang alam patayin, magwasak, magnakaw. Yun lang alam patayin! Sabi nung isa, nakawin! Yung isa, wasakin! Ako, katatalino talaga. Hindi sinabi na nung bossing nila, pag namatay nga yan, pupunta na yan kay Lord. Pag di natin pinatay, marami makakakilala kay Lord, pupunta kay Lord. Ay, problema malaki. Mga demonyo na problema pag dumadami nakakakilala kay Lord. Kaya I pray ang mga Kristiyano, problema rin pag may mga hindi nakakakilala kay Lord.
Ano gagawin? Di wala. Wala silang magawa. Kaya ang prayer ko nga nung nabanggit ko itong minsan, babanggitin ko ulit ang prayer ko, dumami ang mga Paul sa buhay natin. Dumami ang mga kagaya ni Paul sa ating mga buhay. Na yung tuwing nakikita ka ng demonyo sa kanilang paglilibot-libot diyan sa paligid, makita nila ito, isang problema ito Ito si Jerome, problema ito. Problema. Bakit? Pag binuhay mo, madami makakakilala kay Lord. Patayin mo naman, pupunta na kay Lord, lalong di makakagante. I pray na tuwing nakikita ka ng demonyo, namumroblema sila. At hindi nare-relax. Yung iba kasi, yan, ating demonyuhin yan at nang niya magkasala. Wag na! Bakit? Mas malala pa yan sa akin. Mister, pag naman tuksuhin yan nga nanunukso ng kasama niya. Agayungga. Wag naman sanang mas mauna pang maborn again sa iyo, demonyo. Pero hindi mangyayari yun. Ang akin lang ay extreme. Meron talagang kailangan pang kargahan, saniban, para gumawa ng kamalian, at meron namang mas masahol pa daw. Anyway, wala dito na. Bakit ko nababanggit? Kasi nga, si Pablo po, problema ng mga demonyo. At paano siya humantong doon sa ganung level? Sold out siya kay God. Anong sabi ni Paul? For me, to live is for Christ, and to die is gain. Ako, kung ako'y buhayin, gagamitin ko para kay Kristo. At kung ako'y mamatay, kapakinabangan sa akin dahil makakasama ko ng aking Diyos. Sold out. Sold out. At dahil siya'y sold out, siya'y confident na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi Diyos na nampepending ng project. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi Diyos na nang iiwan sa ere. Maaaring may mga nakaranas ditong iwan sa ere? May mga nakaranas? Diba? Parang tumahimik. Parang meron nakaranas iwan sa ere dito. Hello? Yung parang nung bago mag-lockdown ayos na ayos naman Hello? Meron nga, meron. May nahihita ata ako dito. Yung ayos na ayos naman kami talaga, pastor, bago mag-lockdown. Pero nung nag-lockdown, parang nagbago na. Kasi nga, baka naging endorser ng shampoo. Shampoo lang? Ano sabi nung linya, nung commercial? Di nyo alam yon? Shampoo lang? Kulang! Sinong endorser ngayon nun? Sino si Pastora? Ito, makakaroon na kayo ng clue. Di ba, sabi niya sa commercial, shampoo lang? Kulang! Pag nanonood kami ni Papa ng probinsyano, sasabihin nung endorser din ngayon na yon, cardo lang? Kulang! Dapat may lito. Alam niyo na? Pasensya na po kayo. Ang pastor nyo lang ang nanonood ng TV. Ang pastor nyo po, makamundo, nanonood ng TV. Pasensya na po talaga kayo. Alam ko lagi kayong babad sa Word of God. Sa prayer. Wala kayong ibang pinapanood, pinakikinggan kundi podcast. Live streaming. Pasensya na kayo. Alam ko, kaya hindi kayo makarelate Kasi alam ko di kayo nanonood ng TV. Public apology po ito ng pastor na nanonood ng TV. Alam niyo na? Hindi pa rin. Kasi di ba, nakita ko nung minsan ako hindi rin ako mahilig manood ng TV, napapadaan lang ako sa nanonood ng TV, napapatingin ako. Kasi tinatandaan ko nagagamit sa teaching, alam niyo yun. Hindi ko na maalala ang pangalan, tulungan niyo ako. Hindi naman si Marian yung asawa ni Cardo. Anong pangalan nun? Yasi Pressman. Tingnan nyo. Nagalo-halo nasa isip ko, Yasi Curdy. Yasmin nga pala yun. Kaya si Bieber nang tinatanong ko. Yasi Pressman. Si Yasi Pressman. Yun nakita ko yung commercial ng
Ano shampoo yun? Sunsilk? Dove? Ayos na yung sagot mo kanina eh. Ayan. Sabi niya doon sa commercial, shampoo lang, kulang. Tapos nung minsan nanonood si Papa ng TV, tapos napadaan ako, nag-iinis si Papa. Talaga si Ariana may asawa na Oo, talaga affected si Papa. Di kaya sabi ko kay Papa, gawa nga ho na sa commercial. Shampoo lang, kulang. Di yan, cardo lang, kulang. Dapat may Lito. Lito nga bang pangalan ni Richard Gutierrez doon? Lito nga. Talagang walang nanonood ng TV rito, papi. Yain na nga, yain na. Ba't di ako napapunta doon? Yun ang iiwan sa ere. Bakit naiwan sa ere? Kasi nga, baka, nung una, okay lamang na merong Bieber. Pero na-realize nung girl na Bieber lang, kulang. Ganon din naman, parang tunay, wala naman. Kaya tuwang-tuwang na-example hindi ho tunay yun. Bieber ho, hindi pa nagkaka-boyfriend. At hindi magkaka-boyfriend kahit kailan. Dahil girlfriend po ang ibibigay ni Lord dyan. Pag tapos ng mag-aral at may maganda ng trabaho at nakakatulong na sa pamilya. Amen? Girls, sorry, but you need to wait. Sorry, girls. Next that. At ang sabi ni Bieber, yan yung nakaka-chat ko Sabi ni Bieber, kung hindi po makakapag-intay ang babae, pasensya na po siya. At nakachat ko din naman ho yung mga babae. Sabi nila, they're willing to wait. At ang sabi ko naman sa mga girls, it's worth the wait. Bieber lang ang malakas. Pero wala pong biro, walang biro. Kahit nasa mga live stream, nasa kanilang tahanan, walang biro. Napaka-bless po ng babae na si Bieber ang makakatuluyan. Napaka-bless. Kilala ko ang batang to. Napaka-bless. At yung mga nagkaka-crush kay Bieber na yung sabi ko nag-aantay, talagang pumapalakpak ang tenga nila. Yes, I'm so blessed, Pastor. Pagalingan na lang ng pag-aantay, girls. Sorry, but you need to wait. Pila. Okay? Naiwan ka sa ere. Believe me, itutuloy ng Diyos ang kanyang sinimulan sa iyo. Pastor, paano yun? Itutuloy po yung nabinbin na pag-iibigan? Pwede? Pwede rin naman na ituloy ng Diyos ang pagpapatibok ng puso mo, pero sa ibang paraan, sa ibang dahilan, sa ibang katauhan. Diba? Pwede yun. Pwede yun. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo na mukhang naiwan sa ere, pwede yun. Hoy, sabi ko, sabihin mo pwede yun, hindi yung pwede ka. Bieber, tinanong mo yun? Mali ang paleng. Mali ang paleng. Shh. Kulang pa sa seminar itong aking life group na ito. Tama na nga? Ang title po ng ating pinag-uusapan ngayon ay Bieber. Okay. Ay. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ano man po ang nabinbin, ano man po ang naputol, ano man ang hindi natuloy because of what happened this year, magtiwala ka lamang, ang Diyos mo'y mabuti, itutuloy niya yan at hahayaan niyang makarating sa kakumpletuhan. Alam niyo po, I will end up with this Biyaya po ng Diyos, naka-acquire po kami mag-asawa ng isang hindi naman kalakihang lote, malapit po doon sa amin.
At sabi ko nga, ito ay kilos ng Diyos dahil, imagine, yung iba, ang sabi, pandemic na panahon ngayon, huwag kang mag-invest, huwag kang bumili, huwag kang mag-acquire. Alam mo yun, tipid-tipid tayo, pandemic ngayon. Pero kung kailan pandemic, saka po kami biniyayaan ng Diyos na maka-acquire ng isang lupa na pwede naming pagpatayuan ng bahay. And we're so blessed. Kasi nga, obvious na si Lord ang kumilos doon. Imagine mo nga na may ganitong panahon, saka kami nagkaroon noon, di lahat ng papuri sa Diyos. Pero ito po napansin ko. Sinimulan ni Lord, ako'y excited, kami mag-asawa excited. Di lupa pa rin hanggang ngayon. Lupa pa rin, hindi man lang namin mapatambakan, mahal ang patambak. Hindi man lang namin mapabakuran, dahil baka pag hanggang tuhod pa lang kaya, pagliliban na ng tuhod, di baka wala na. Alam niyo yun? We're so excited, pero habang kami nagtatapos ng pambayad doon sa lupa, yung pambahay at pambakod at pantambak ay napapunta na rin, nagmukha na rin lupa. Alam niyo yun? Kaya para bagang nung excited kami nung unay, para bagang lumilipas at nawawalat. Patambak na rin, pambayad pa. Yung pala namang lupang yan, nakala ko naman, aray lupa, aray ang pira, bayaran tayo, tapos na, hindi pala gayon. Yung pala may mga babayaran pa, yung mga papil-papil niya, mga asikasuhin pa kung saan-saan lupalop ng Batangas. Akala ko kung sa rosaryo mo binili, sa rosaryo mo rin lang babayaran, may mga ayusin ka pa pala sa ibang bayan. Palay gayon. Sa madaling salita, dagdag gastos na naman. At sabi namin mag-asawa, Lord, kami po excited Ako, aminado ako, Lord, ako excited ako nung una. Parang ako'y nanghihina na ngayon. Tatapos na ang 2020, hindi pa tapos ang binabayaran sa lupa. Ano gayon? Magaling pantaon patapos na, yung binabayaran hindi pa. Nanghihina na ako ng mga nakaraang araw. Sabi ko, Lord, excited, kadami kong pangarap. Ang tingin ko kasi sa lupang iyon, may bahay at bakod at may sasakyang nakaparada, gayon ako tumingin Ngayon hindi ko na makita, nung mga nakaraan hindi ko na makita ang gayon. Ang tingin ko lang ay lupang hindi pa tapos ang bayad. Nanghihina na, nalulungkot na. And then God bring me into this verse. Yun nga, Philippians chapter 1 verse 6. At alam niyo kung ano ang sinabi ng Diyos sa akin sa verse na yan? Sinimulaan ko sa lupa, itutuloy ko hanggang magkabakod, mapatambakan, magkabahay, magkasasakyan, matirhan nyo, makalipat kayo, pupunuin ko yun ang mabubutit, magagandang bagay na hindi ikaw ang bumili. Sabi ko kay Lord, Lord, paano po? Sabi ni Lord, akong bahala. Ang kailangan mo lang magtiwala. Kaya sinishare ko sa inyo ngayon, ang word na ito. Tinatanong mo, Lord, may mga sinimulan ka sa akin, paano mo itutuloy? Ito ang sugot ng Diyos sa ating lahat ngayon. Ang kailangan mo lamang ay magtiwala. Siya na ang bahala. Tayo lahat ay tumayo. Pastor, sabi niyo po magtiwala. Paano po ako patuloy na magtitiwala? Lagi mong ipaalala sa sarili mo na ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo ay Diyos na mabuti. Siya'y mabuti. At ang kabutihan niya ay laging humahabol sa iyo araw-araw ng iyong buhay. God's goodness will run after us. Amen? Amen? Pwede ba awitan uli natin si God? Sabihin natin na we are celebrating and we are singing the goodness of God. Hallelujah. Sige nga, once again, the best na palakpak para kay Jesus. Pwede ba sabihin natin lahat ngayon, Lord, mabuti po kayo. Sige, sabihin mo, Lord, mabuti po kayo. At dahil mabuti po kayo, kayo po'y mabuti sa akin. At mabuti kayo sa aking pamilya. Sige, sabihin mo, Lord, kayo po'y mabuti. Lord, kayo po'y mabuti. Kaya ang plano mo,
Kaya ang plano mo para sa akin para sa akin at para sa aking mga mahal sa buhay para sa aking mga mahal sa buhay ay sa ikabubuti namin. ay sa ikabubuti namin. Lord, ikaw ay mabuti. Lord, ikaw ay mabuti. At ang kabutihan mo At ang kabutihan mo ay di kayang maapektuhan ay di kayang maapektuhan ng mga sitwasyon sa paligid. ng mga sitwasyon sa Lord, ikaw ay mabuti. Kaya ano man ang nararanasan ko, Kaya naman ang nararanasan ko, ako ay magtitiwala sa iyo ako ay magtitiwala sa dahil ikaw ay mabuti. dahil ikaw ay mabuti. Lord, ikaw ay mabuti. Lord, ikaw ay mabuti. Kaya kahit patapos na ang 2020, Kaya kahit patapos na ang 2020, ikay mananatiling mabuti. ikaw ay mananatiling mabuti. Lord, ikaw ay mabuti. Lord, ikaw ay mabuti. Kaya karapat dapat kang sambahin. Kaya karapat dapat kang sambahin. Sa lahat po na nagsasabing ang Diyos ay mabuti, pwede ba, again, the best na palakpak para kay Jesus. Sige nga, sabihin natin kay God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bisan pa. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bisan pa, sabihin mo ngayon, all my life, Lord, you are faithful. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Just your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Isa pa, deklara natin. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Ngayon po itaas natin ating mga kamay. Maging ang lahat po ng nasa kanilang tahanan ngayon na nagjo-join sa amin via live streaming. And let me declare to you these things. I declare na lahat ng naka-experience ngayong 2020 ng panghihinang spiritual, ng panghihinang emosyonal, ng panghihinang pisikal, I am declaring that the Lord will restore your strength in Jesus' name. Panunumbalik ng Diyos ang iyong kalakasan sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad ka na gaya ng isang agila. Tumakbo ka man ay hindi ka mapapagod. Lumakad ka man ay hindi ka manghihina. In Jesus' name. Lahat ng mga nakaranas na mawalan ngayong 2020, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng kung anuman, I am declaring that what the locusts have eaten in your life in this year 2020, the Lord will restore in Jesus' name. Sa lahat ng nawalan ng trabaho,
papalitan niya ng Diyos ng magandang opportunity. Mas magandang opportunity. Sa lahat ng nawalan ng business, I am declaring that the Lord will restore. The Lord will restore. The Lord will give you business na mas maganda kaysa sa nawala in Jesus' name. Sa lahat ng mga nawalan ng finances, naubusan, nakagalaw, nakaubos ng savings, I am declaring God's restoration, 100-folds of blessing in Jesus' name. I am declaring lahat ng mga hindi nakaipon ngayong 2020, I am declaring pupunuin ng Diyos ang iyong mga savings account, ang iyong mga bank account, ang iyong mga ipunan. The Lord will restore it 100-folds in Jesus' name. Thank you so much, Father. And this time, sa lahat ng mga may sinimulan ang Diyos ngayong 2020 pero mukhang nabinben, mukhang na-delay, mukhang pending, I am declaring na ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa lahat ng patungkol sa iyo, I am declaring in the name of Jesus na ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa iyo ngayong 2020, hahayaan niyang makarating sa kakumplituhan ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, Father. We believe, oh God, that there is power on our declaration. You said in your word, O Lord, that life and death is in the power of our tongue. And we believe, O Lord, that what we confess, manifests. So Lord, we believe na lahat ng aming mga idiniklara ngayon, pinangahawakan namin, pinagkakaisahan namin, pinananampalatayaan namin, ay tutugunin mo in Jesus' name. Salamat po, Lord. Selyuhan niyo po ang aming mga deklarasyong ito. At hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat pangakong aming nabitawan ngayon ay bumalik sa iyo, magampanan ang layunin nito. At hindi manatiling salita lamang, kundi magbigay buhay, magmanifest sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Again, Lord, hindi ka patapos sa 2020. May pwede ka pang gawin, may gagawin ka pa, may ipararanas ka pa, may ibibigay ka pa, may itutuloy ka pa, may iaayos ka pa, may gagawin ka pa. At excited po kami, Lord. Excited po kami. Thank you so much, Lord. We will arise. Pababangunin mo ang JA1 San Jose. Pababangunin mo ang bawat pamilya. Pababangunin mo ang bawat may trabaho, ang bawat may negosyo, bawat life group leaders, bawat life group members. Pababangunin mo. We will arise. Thank you so much, Father. At sa lahat po ng aming mararanasan, ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan. Sa iyo po ang lahat ng pagdakilat pa sa salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo.